Kumusta kayo? Ngayong araw ay pag-uusapan naman natin yung abono system or yung pabili system ni Lalamove. Yung abono is binubuk ni customer yon at nagpapabili siya sa halagang maximum of 5,000 pesos sa ating mga delivery rider or delivery driver. Tapos merong additional na bayad yon sa booking. At yung ganong klaseng sistema kay Lalamove ay nagagamit ng mga scammer at manloloko para makapaglamang ng tao. Example ay ako ay isang scammer, magpapabook ako ng abono. Kunwari meron akong ipapadala na speaker, tapos may pupuntang rider sa akin at si rider ay babayaran yung speaker sa akin at kukunin yung speaker at i-deliver niya sa drop point. Tapos sa drop point naman is babayaran yung kung magkano yung binayad ni rider sa akin. Example, yung speaker ay 5,000 at sisingilin naman ni rider or ni driver yung 5,000 sa drop point plus yung shipping fee na idadagdag doon sa bayad sa kanya sa pag-deliver ng speaker. Pero sa kasawiang palad, minsan yung speaker na yun ay sira pala. Yun ang catch doon. So yung speaker na dineliver mo ay sira. Pangalawa, yung drop point na pupuntahan mo kung saan mo i-deliver yung speaker is hindi mo na makita or hindi mo na mahagilap or hindi mo na makontak yung tao na hahanapin mo doon. Alam mo ba kung bakit? Kasi si receiver saka si sender ay magkakutsaba, or siguro wala naman talagang receiver. Si sender lang talaga ang nagbook nun at yung receiver ay imaginary na lang din yun. So ang nangyari dun is nag-double effort ikaw bilang yung driver or rider na pick upin yung speaker at bayaran nyo ng halagang 5,000 at pumunta sa lugar ng drop point na hindi naman talaga nag-e-exist. So doon ngayon nagsisimula yung abono or pabili na features ni Lalamove. So maraming mga manloloko dyan, maraming mga naglipana. Isipin nyo na lang tayong mga rider or mga driver na nagtatrabaho kay Lalamove ay nagsusumikap na kumita para sa ating pamilya. Ganon din yung mga scammer, yung mga manloloko. Nagsusumikap din silang kumita at nakakaisip sila ng mga bagay, ng mga imposible at nagagawa nila tong posible para makapanglamang ng tao. At yun ay iiwasan natin at tatalakayin natin ngayon sa ating topic ngayong araw na to. So simulan na natin. At ito na nga. So habang ikaw ay naghahanap ng booking kay Lalamove, nakakita ka ngayon ng booking na abono system. Siyempre ang unang-una mong gagawin, mapapaisip ka, legit kaya to? Totoo kaya to? Kasi nakakaengganyo yung fare, malaki. Oo, malaki ang fare ng abono. Kumpara mo sa mga regular booking na pick up and deliver lang, talagang sadyang malaki ang abono. Minsan may mga tip pa yan na mga plus 50, plus 100 at minsan may plus 500 pa yan. So ngayon nakita mo yun, mapapaisip ka, mapapatanong ka sa sarili mo. Unang tanong mo ay legit ba to? Scam ba to? 'Di ba? Meron siyang abono na sabihin natin na 1.5. So sabihin mo, may 1.5 ako dito, kayang-kaya ko naman to. Pero yung fare niya is parang 1,000 yung babayaran sa'yo sa shipping fee. So maengganyo ka ngayon. So unang-una mong gagawin para hindi ka ma-scam at para ma-sureball mo na talagang yung booking na yon ay legit, syempre unang-unang gagawin mo ay i-accept mo yung booking na yon. Then pagkatapos mong i-accept yung booking na yon, ang gawin mo, tawagan mo kaagad yung nag-book or yung sender, yung magpapadala. Makipag-usap ka sa kanya, magbigay ka sa kanya ng option na kailangan mong gawin, na kailangan niyang sundin. Tandaan mo, ikaw ang magdi-deliver, ikaw ang maglalabas ng pera, at ikaw ang may hawak ng yung manibela. So dapat ikaw ang masusunod sa inyong dalawa, hindi yung sender ang masusunod sa iyo. Tandaan mo yon, ha. You are in the top of the sa inyong usapan, dapat ikaw yung nasa taas at dapat ikaw yung masusunod. So dapat ganito, 'di ba, in-accept mo na yung booking ng pabili system, 'di ba? So pag-accept mo, tawagan mo siya. Ang unang-unang mo sisibihin sa kanya,
ay syempre mag-good morning ka. Ano po ba yung papadala ninyo? So sasagot kunwari si sender ng ito po ay computer. Ayun. So computer siya, di ba? Then halagang 1.5 ang babayaran mo sa kanya. So susunod na sisibihin mo ay ma'am, sir, kung pwede po ay pick upin ko lang po muna yung item nyo, then i-deliver ko po sa pupuntahan yan. Then kapag nabayaran na po ako ni receiver ng 1,500 ay isesend ko po sa inyo sa GCash ninyo yung 1,500 para sigurado po na maiwasan po natin na magkaroon po ng scam or onsehan. Ay i-deliver ko muna yung item ninyo, then kapag nabayaran na po ako ni receiver ay isesend ko po sa inyo yung pera. So isipin ngayon ni sender, ay kuya, baka naman ikaw ang mang-scam sa akin, baka naman kapag binayaran ka na ni sender ay hindi mo na ako bayaran. So mag-iisip ngayon si sender or yung nagpadala ng ganong klaseng ganong klaseng senaryo. So sisibihin niya, kuya, baka naman ikaw mang-scam sa akin. So ganito ang banat mo ngayon doon. So sisibihin mo sa kanya, papakita mo sa kanya, ma'am, yung account ko po kay Lalamove ay ako po mismo yon, own account ko po yon. Then pangalawa is magpo-provide po ako ng ID sa inyo or yung lisensya ko, kahit picturean nyo po yon. At kung sakasakali po na hindi pa po kayo hindi pa po kayo na-convince na legit po ako na delivery rider or delivery driver ni Lalamove, pwede nyo naman po akong i-report sa opisina. Then kung magkano naman po yung na-scam sa inyo ay may babalik naman ng company namin yon. So doon pa lang is mapoprove mo na sa sarili, mapoprove mo na kay customer or kay sender na ikaw ay legit talaga na delivery partner ni Lalamove. So syempre mapapaisip ngayon si sender, sige po kuya, gano'n na lang po, pick upin nyo po yung computer ko, i-deliver nyo po doon sa drop off. Then kapag nagbayad nyo sa drop off ay pwede nyo naman po i-send sa GCash ko yung bayad. So in that kind of process ay may iwasan po natin na may scam tayong mga delivery partner ni Lalamove. So ganun lang po, wag po tayong matatakot mag-accept ng mga booking ni Lalamove, especially yung mga abono, dahil meron naman tayong mga diskarte na pwedeng gawin dyan. So yun nga po, di ba? So sa mga ganong klaseng diskartes, may iwasan po natin na may scam po tayo. At syempre, pangalawa is makikilala rin natin yung mga scammer na mga nagbubook sa apps. Kasi kung makikita nyo sa apps pag nag-open kayo, paulit-ulit na lang yung mga scammer na yan magbubook yan, tapos mamaya mawawala, tapos magbubook na naman ulit yan, tapos mawawala. So kapag na-accept mo yung scammer na yon, ganito naman ang senaryo mangyayari. Bibigyan ko kayo kasi ilang beses na rin naman ako nakapag-accept ng pabili system na scammer pala yon. So ang mangyari ngayon yan, so in-accept ko yung pabili system niya. Then pagkatapos ng siyempre tinawagan ko, di ba? Binigyan ko siya agad ng gagawin ko na pipick upin ko muna yung item niya, then i-deliver ko doon sa drop off, then i-send ko sa kanya yung bayad di drop off papunta sa kanya via GCash. So sinabi ko yon. Alam mo, sabi ni scammer, ay hindi, kailangan ko cash. So pangalawa, sinabi ko na yon, sige po, meron naman po akong ID rito. Then pangalawa is yung Lalamove driver apps ko is nakapangalan naman sa akin. Meron po akong yung identity ko, pwede mo akong picturean. Then pati yung plate number ng kotse ko, picturean mo. Ay hindi kuya, sasagot yun. Hindi po kuya, kailangan kong cash. So maghinala ka na. Ang sinabi ko sa kanya, kasi alam ko naman talagang scammer na siya ang sinabi ko sa kanya, sa halagang 1,000, 1,000 lang kasi yun sa halagang 1,000, i-scamin ko pa po ba kayo? Isipin nyo na lang po, ma'am, babae kasi yung kausap ko sa phone, kung kotse nga nakabili ako, yung halagang 1,000 pa kaya? Ginanon ko siya, diba? Totoo naman 1,000 i-scamin ko, diba? So ang ginawa niya is binabaan niya ako ng phone. Then pagkababa ko ng phone, doon ko ngayon nakita, binabaan niya ako ng phone. Pagkababa ng phone, merong caller ID, diba? So nagulat ako. Ang lumabas doon is scammer. Meron siyang automatic na
na ano na naka-register na yung phone number niya as scammer na pangalan. So na-report ko yung kay Lalamove. Then gumawa ako ng ticket, na-report ko yung insidente na yon. Then for some reason, hindi ko alam bakit pa ulit-ulit bumabalik na lang siya sa apps. Nagbubuk pa din siya at hanggang ngayon sa ginagawa ko tong video na to, nakikipag-usap ako sa inyo, ay meron pa din siya mga nabibiktima na ating mga kapatid na Lalamove rider or Lalamove driver. Bakit siya paulit-ulit nagbubuk? Kasi meron pa siyang mga nabibiktima. Ganun po yun. At ngayon naman ay kukuha tayo ng booking ng paabono, at para may pakita ko din sa inyo ang proseso kung paano ko ginagawa yon, ay syempre i-try natin ng actual. So ngayon ay may nakita akong booking. Ito, ayan. So nakita kong booking na yan ay pick up Las Piñas at deliver ng Bacoor. Tapos ang abono ay 1,350 pesos. So ang shipping fee ay 404 pesos plus 100 pesos na tip. So tumataginting na 504 pesos kagad once na na-complete mo tong booking na to. So di ba? Ang lapit lang from Las Piñas to Bacoor, so 500 pesos kagad ng ating kikitain. So alam ko naman na itong booking na to ay scammer yung nag-book nito. So ang papabili daw niya kuno ay 12 pieces beautiful product. Yun ang naka-indicate dito. So mga beauty product daw ang ating mga pipikapin at ang ating aabonohan. So yung mga beauty product na yun ay matagal na po sa Lalamove, na talagang putok na talaga na scam talaga to. So kinuha ko siya para may pakita ko sa inyo kung paano ang diskarte para hindi tayo ma-scam sa mga ganitong klaseng transaction. So tulad na nasabi ko kanina, ay tatawagan muna natin to. Tapos tatanungin natin kung ano yung ating pipikapin, at doon natin ilalatag ngayon yung ating agenda na tayo ay pipikapin lang natin yung kanyang pangarga or yung kanyang item, then saka natin i-deliver. Then after may deliver at transaction yung successful yung transaction, ay isasend natin sa kanya via GCash yung payment niya na abono na 1,350 pesos. So ganoon ang gawin natin. So ano pang inaantay natin? So tawagan natin ngayon. So hindi ko pa pala na-accept. So i-accept ko muna. Start now. Yan, swipe ko na. Then after ko may swipe ay magbibilang muna niyan 5 seconds matching kung may makakakuha. So ayan, tingnan muna natin. So yun, tayo nakakuha ng booking. So papaalala ko lang itong nag-book na to is certified scammer to. So i-apply lang natin sa kanya yung diskarte na gagawin natin para hindi tayo ma-scam. So ang gagawin natin ay unang-una ay tatawagan muna natin. Andito yung call customer. Tawagan natin. Ayan, so ito yung number ni customer. Then call na natin siya. Ayan. Yan, nagre-ring. Hindi sinasagot So antay lang natin sagutin. Itong booking na to, ulitin ko, scammer to. Sigurado ako dyan, dahil pa ulit-ulit na lang siya nagbubook sa Lalamove at nagbabakasakali itong... Okay, ulitin natin. So marami naman siya mga nilagay na mga pwedeng tawagan dito sa apps. So ang gagawin natin ay hanapin natin yung mga number na pwedeng tawagan. So hanapin natin dito. Yan. Yung Jonathan, sige, wag mo natin banggitin yung pangalan. So tawagan na ulit natin. Ayan na. Ayun. Ay, sumagot.
Sagutin mo ng scammer ka. Sige na. Paano ko pipick upin yung item mo kung hindi ka naman sumasagot sa akin? Sagutin mo na. Ayaw talaga sagutin. So hayaan lang natin siya mag-ring na mag-ring. Then tawagan ulit natin. Huwag natin tantanan. Tawagan lang natin ang tawagan. So yan, tinawagan ko ulit. Hopefully sumagot to. O ba't hindi na nag-ring? Ba't hindi ka nag-ring? Ano nangyari sa'yo? Oh, ano yun, nagpatay ka ng cellphone? Tawagan ulit natin. Huwag natin tantanan. So paano natin mapipick up yung item kung hindi ka naman sumasagot, diba? Ano yun, mangi-scam ka tapos ayaw mo sagutin yung mga tawag na mga i-scamin mo, diba? Kung scammer ka, panindigan mo. Kaming mga i-scamin mo na nga tumatawag sa'yo, ayaw mo pang sagutin, diba? So sagutin, tawagan lang natin, tawagan. Itong tinatawagan ko, ito yung magpapadala. Ito yung magpapadala ng item. Ayun o. So ayaw nilang sagutin. So puntahan ulit natin yung apps. Tingnan natin. Ayun, nag-chat. Hello po, the goods are ready for pick up. Hello, can you come as soon as possible? So nag-i-English pa, di ba? So ayaw niya makipag-usap via phone kasi nga siguro malamang hindi rin niya alam yung sasabihin niya, 'di ba? Or hindi niya alam kung paano niya sisimulan yung pang-i-scam niya sa atin. Kaya ang ginawa niya is nag-chat na lang siya via Lalamove app. Meron kasing feature si Lalamove na pwede mo makausap yung customer mo or yung magpapadala sa apps ng Lalamove. So, ang ginawa niya para medyo presentable is English pa yung ginamit niyang form para makipag-communicate sa akin. So itong sabi niya is, hello, the goods are ready for pick up. Hello, can you come as soon as possible? So di ba? Red flag. So alam mo na agad, unang-una dalawang number ang nilagay niya rito is para hindi sumasagot. Then paano hindi sasagutin? Nagchat-chat nga sa akin, di ba? Hawak mo nga yung phone mo pero ayaw mo sagutin. So isa pa, tawagan ulit natin. Diba? Tawagan natin siya ulit for the last time. Then pag hindi pa sumagot to, i-chat ko siya at doon ko ipapaliwanag sa kanya na hindi ko muna siya babayaran yung item niya, pipikapin ko lang. Then ayaw talaga, nagpatay ng phone. Then after nun ay i-deliver ko. So subukan naman natin na gawin yun. So i-chat ko siya, ha. So ito, ang sasabihin ko ay good PM kasi tanghali na pipick upin ko po muna ang item nyo at kapag nabayaran na ako ni receiver ay saka ko i-GCash sa inyo ang pera. Okay po ba? Okay po ba? Ayan. So yan, sinend ko na sa kanya. Ayan, ang sabi ko sa kanya ay, good PM, pipikapin ko po muna ang item nyo at kapag nabayaran na ako ni receiver ay saka ko i-GCash sa inyo ang pera. Okay po ba? Diba? So hindi ko siya binigyan ng option na kung okay lang po ba sa inyo. Hindi ako nagpapaalam sa inyo. Kumbaga binigay ko kagad sa kanya, inilatag ko sa kanya yung purpose ko or yung diskarte ko. Kasi kung magtatanong ka pa sa kanya, automatic sisibihin niya, hindi po, hindi. Kailangan ko ng cash. Di ba? So tayo dapat ang masusunod kasi tayo, tulad na nasabi ko sa inyo kanina, na tayo ang may hawak na manibela, tayo ang may hawak na ating sasakyan, tayo ang kukuha ng item nila, tayo ang magde-deliver ng item nila. So tayo ang masusunod, hindi sila. Okay? So ayan, hindi naman niya pa niya sinisin. So dahil hindi pa niya sinisin, ay tawagan natin ulit yung number na nakalagay dito. So subscriber cannot be reached. At tawagan naman natin yung isang number kanina. Dalawa kasi yun eh. Baka ito sumagot.
Sumagot ka na. So, yun, hindi rin nagre-ring. So, possible na ito ay mga nag-off ng phone, di ba? Nag-off ng kanilang mga cellphone to mga to. Or blinak niyo yung ating number. Mga possible na ganun. So, ganito, no? Di ba nag-send ako ng message sa kay scammer, di ba? So, ang inaantay na lang nating response niya is kung papayag siya na sa ganong setup. Deliver muna bago bayad. Ganong setup. Ngayon, kapag ito ay pumayag na sige po kuya, deliver nyo muna yung item ko at saka nyo isend sa akin yung bayad, ako yung mali, di ba? Kasi pinagkamalan ko siyang scammer eh, di ba? So pumayag muna siya na i-deliver ko muna yung item niya, saka ko siya babayaran or send sa kanya yung payment. Eh since na hindi naman siya nagre-reply sa chat, at since na hindi naman sumasagot na yung dalawang number niya, so certified scammer to. Tandaan nyo ha, basta makakita kayo ng mga beauty product na i-deliver sa platform nila, alam mo automatic mga scam yan. Saka yung mga area ng mga Las Piñas, tapos ang deliver ay sa may La Loma Baptist Church, scam yun. Saka yung mga pabili system sa mga gabi, yung mga pagkain, yung mga mahahabang mga hindi ko alam kung anong food yun eh, basta parang mga food ng ng Korean, mga ganon. So scam yun. So basta sa gabi may nakita kayong pabili system or abono system kay Lalamove, huwag nyo na pong tangkain na kunin yon. Masasayang lang yung oras nyo. Ang tatangkain nyo kukunin ay yung sa tingin ninyo na legit na paabono, yun kunin ninyo. Pero yung mga nabanggit ko is paulit-ulit na lang kasi nagbubook yun. So naghahanap na lang sila ng mga possible na mabibiktima nila. So ito, di ba? Itong scammer na to, so hindi na siya sumasagot, hindi na siya nagre-reply. Ang gagawin ko nito is i-report ko siya. Hindi ko siya ka-cancel. Hindi ko siya ka-cancel kasi may apekton pa yung rating ko. I-report ko siya kay Lalamove sa customer service at sisibihin ko sa kanya na hindi na makontak yung both sender and receiver at hindi na rin siya nagre-reply sa ating sa message chat. So si Lalamove ay ika-cancel niya tong booking na to. So huwag tayong mag-cancel. Mabilis lang naman din yun. Okay? Sige. Sana po ay meron po kayong mga natutunan sa ating mga tinalakay ngayong araw. At sana po ay mai-apply nyo rin po ang mga diskarte na mga naituro ko po sa inyo para sa pang-araw-araw na biyahe natin kay Lalamove at maiwasan din po natin na ma-scam at sayang naman po ang pera pinaghirapan natin. So sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. At sa mga nanonood ng video na ito ay nagpapasalamat po ako sa walang humpay at patuloy nyo pong pagsubaybay sa atin. Maraming pong salamat at ingat po tayong lahat.